Naalala ko tuloy ang isang kwento. Ang kwento ay isinalaysay ni Jesus nung nandito pa siya sa mundo. Ang sabi ni Jesus sa kanyang pagkukwento, mayroong isang masamang hukom at mayroong isang biyudang babae. At siguro naman alam na po natin yung kwento na ito na binabanggit ko ngayon sa inyo. Ang babae ay mayroong gustong mangyari sa buhay niya. Mayroong hinihiling ang babae sa hukom na ito. At alam na po natin yung hukom na ito ay hindi mabuting hukom, hindi magandang hukom. At ang babae na ito ay mayroong kagustuhan, mayroong nais na maabot, mayroong nais na makuha sa hukom na yan. Araw-araw pumupunta yung babae. Anong nangyari? Hindi pinagbibigyan ng hukom yung kahilingan ng babae. Araw-araw pumupunta, Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado, Linggo. Araw-araw siya pumupunta sa hukom para humiling ng isang kahilingan sa hukom na yan. Anong nangyari? Ano ang sabi ni Jesus? Ang sabi niya, hindi pinagbibigyan ng hukom yung kahilingan ng babae. Hanggang sa, ito yung punto ko mga kaibigan, hanggang sa ibigay ng hukom yung kahilingan ng babae dahil sa ang babae ay sobrang mapilit, may pananatili, hindi basta sumusuko, hindi basta bumibigay, hindi basta nag-iisip ng ayoko na, pagod na ako. Walang ganun sa babae. Hindi ganun ang iniisip ng babae. Ang iniisip ng babae, kung hindi mo ako pagbigyan sa Lunes, babalik ako sa Martes. Kung hindi mo ako pagbibigyan sa Martes, babalik ako sa Miyerkules. At kung hindi mo ako pagbibigyan sa Miyerkules, babalik ako ng Huwebes, Biyernes, Sabado, Linggo, hanggang sa makuha ko yung gusto kong makuha sa'yo. Ganun yung kaisipan ng isang taong seryoso sa pag-abot sa pangarap niya, sa tagumpay niya, sa gusto niya. Mayroong pagpupumilit. Ang sabi ng hukom sa babae na ito ay, sige sa'yo na, ibibigay ko sa'yo yung kahilingan mo. Nagsasawa na ako sa'yo. Mapilit kang tao, mayroon kang pananatili, hindi ka sumusuko. Kaya sa madaling salita, ibinigay ng hukom yung kahilingan ng babae dahil sa kakulitan at dahil sa pananatili ng babae na pumunta sa hukom na yan. Anong gusto kong ipunto dito? Anong gusto kong ipalabas dito mga kaibigan? Kung mayroon kang pangarap sa buhay, kung mayroon kang gustong maabot sa buhay, dapat hindi ka basta-basta sumusuko. Hindi ka basta-basa titigil o hihinto. Kung ikaw ay tumigil o huminto sa isang maliit na problema, tandaan mo ito kaibigan, walang mangyayaring pagbabago sa buhay mo. Wala kang makikitang pagbabago sa buhay mo.